If you are deactivated, you can actually reactivate. You just have to go to your EO. Pero what actually happens ba pag nagpapa-reactivate ka? Does your EO talk to you? O bakit ba na-deactivate ka? Totoo bang deactivated ka? Like for example, for the case of the teachers. Pag sinabi ng teachers na actually teacher po ako, nagsiserve po ako during the elections, that's the reason why hindi ako nakaboto or hindi lang nalagay doon sa book of voters na nakaboto ko. Pwede po bang hindi na ituloy yung pagde-deactivate or kung na-deactivate, i-reactivate nyo na lang agad? No, you have to, kailangan... Ipa-process pa rin talaga yun. Pero actually, hindi na namin sila pinapahirapan panalo. So, basta registered ka man at fill up ka na lang ng doon na namin i-activate na namin. Sir Arman, may form for reactivation? Kulay dilaw. Dilaw, yellow form. Kaya pag kung mayroon tayong pagkakataon, ipapakita ko rito para makita nila lahat dito na yung mga iba-iba ng forms, di ba? Yung registration, kulay puti. Yung transfer, kulay green. Yung reactivation, kulay dilaw. Tapos yung correction naman, kulay blue. Kaya napaka-ano ibang iba-iba talaga yan. Kung alam lang ng tao, actually, madali lang naman na hindi mo ma-encounter yung ganong mga problema. Saka, I remember, pag madi-deactivate ka, bibigyan ka naman ng notice para makapag-appear ka. Totoo yun. Katulad ngayon, dahil wala pang registration. So, ang ginagawa namin sa office ngayon, nag-overtime kami, gumagawa kami ng mga notice na for ina-advise namin na, oy, punta kayo dito sa opisina namin, ipa-reactivate nyo yung nyo. So, meron pa ko nilalagay, i-add nyo ko sa Facebook ko, ito yung email address ko, i-email nyo ko. Hanggang ngayon, ang daming nag-response. Oy, ang galing talaga. Sabi ko, napaka, yung technology. At napapasalamat ako sa Lente na mayroong ganitong talk show na sana mapadalas yung natin para may inform natin yung mga tao. Hindi lang teachers, di ba? Ang daming mga kabataan na hindi nakariso dahil hindi sila inform. O, di ba? Kaya kailangan natin yun. Di ba? So, kailangan malaman lang talaga yung mga proseso. Katulad nga ng sabi ko nung sa first episode natin at Attorney Apin, kapag registered ka na forever. So, hindi ka pwedeng mag-register ulit kung magta-transfer ka ng ibang resident. Pwede. You have to file a transfer. Pero hindi magre-register ulit, Sir Arman, di ba? Transfer ang tawag. Kasi madalas yan ang pagkakamali, Sir Arman, nagre-register ulit. Doon tayo nagkakaroon ng double multiple registration. So, tandaan natin yung kulay ng mga forms. Sir Arman, paulit nga ulit ng kulay ng forms para sa viewers natin. For registration, kulay puti. Tapos isang beses silang dapat mag-register. Yes. For transfer naman, kung registered ka na sa ibang place, lilipat ka sa another place, kulay green. Yung mga dalawang beses naman na hindi bumoto ng 2 general registration, kulay yellow. For reactivation. For reactivation yan. At kung may mga problema, mali-mali yung data, birth date, birthplace, yun din naman ang kulay blue. Correction po yun. So, simultaneous yan sabay-sabay yan. At sasabayan pa namin ng validation para kung gusto magkaroon ng voters ID, magpa-validate sila. Sir, ang starting registration is February, di ba? Pero ngayon, can we go to the office, sa EO namin, just to inquire, ano na ba yung state namin, na-deactivate ba ako? Open din po ba kahit Actually, even before 8 to 5 pa lang open kami. Tapos, sa akin lang, sa opisina namin, ang kaganda, pag sinabing bibigyan na namin phone number ito, tawag kayo before February 14 para maayos na, di ba? Tapos, ito yung mga dadalhin nyo. Parang pinaliliwanag namin. Kaya, pag uwi ka sa amin na malungkot, pag uwi mo, masaya ka. Bakit? Kasi ayos na problema mo. Yeah. Hindi mo na masyadong pinahihirapan. Meron ako naisip, Attorney Apin. Yung Feb 14 na yan, medyo konti lang pupunta dyan, Valentine's Paano kapag yung mga tao nagtatanong, Sir Arman, hanggang gaano katagal ang continuing system of registration? May date ako ng 14. Walang problema kasi hanggang 2013 tayo mga January. Kasi kaya continuing Di ba magtataka bakit kami nahihinto? I-continuing Ang daming nagagalit. Di ba continuing kayo? Bakit Hindi sabi, siyempre, naghintay kami ng memo galing sa Actually, Sir Armand, siguro dapat binibigyan natin yan ng maayos na information yung public. Kasi sa totoo lang, yung mga last few days niyan, yun ang binabaha diba? Kaya sayang. Kaya kung ngayon lang pipila yung mga tao, walang problema. Itong show na to talagang, napaka... Swak na swak. Swak na swak. In time. And we're glad to help, no? We're glad to help. Of course. But before we continue with the discussion, we'll just pause for a few break and then babalik ulit tayo. Okay.
morning, everyone. This is Attorney April Mabanas, and you're watching Legal Network for Truthful Elections or Lente here on GNN. Joining me as host for this evening is Attorney Ona Caridos. Good evening, Attorney April. Yes, good evening, Attorney Ona. And also joining us as our guest for our discussion this evening are Mr. Arman Mallorca, the election officer for 2nd District of Valenzuela. Good evening. Good evening, We sir. also have Mr. Benjo Basas, National Chairperson, TDC, Teachers Dignity Coalition. Good evening. Good evening. So before we pause for a break, we were talking about yung deactivation, no? Kasi syempre voting, yun ba yung mga problems na na-encounter, yung deactivation ng mga teachers and also yung mga tao na hindi nakaboto for 2 consecutive regular elections, so made-deactivate sila. So, we'll go through yung pinaka-discussion natin, yung voting mismo, no? Siguro, ano po ba yung mga preparations na napagdadaanan, no, for the voting? For example, sir, as an EO, ano ba yung mga preparations nyo bago talaga sumapit yung araw ng May 10. election? Yeah, bago mag-May 10 last for year. example, bago mag-May 10, ang ginagawa namin, nakikipag-coordinate kami sa mga, sa DepEd na i-ready na yung mga teacher. Doon nga namin nakikita na, hindi pala ka nakaresto. Tapos, nire-ready na din namin yung, pag-usap kami sa local government na bigyan sila ng magandang facilities. Electricity, electric pan, mga ganon. Then, syempre, inalo pa rin namin yung mga supplies. Sinasama namin yung yung treasurer na yung mga balota, election returns, sasama namin sila sa sa main office. Kaya So para kunin yung talagang very kami doon, very busy. Tapos ako as election officer, nagbi-briefing ako sa mga teacher. So ang ginawa ko nga doon sa Valenzuela, pwedeng cluster di ba? Para lahat makinig Tapos yung mga NGO, imimit mo rin yan, mga PNP, may mga kami Command conference, peace in order, di ba? So yun, so ang dami namin ginagawang preparation, kaya pagdating ng nandun na kami natutulog sa office. Kasi nga, kinabukasan, di ba, distribution ng May, for example, May 9, distribution ng mga materials, doon i-check, i-inventaryo yun ng mga teacher. Nandun kami sa office, naghihintay, sir, may nawawalang ganito. So, kami naman, tatawag ngayon sa main office na may mga kulang. So, pagdating ng May 10 na alas 4, alas 5 yung nagre-release na ng mga ballot box. Nandun din kami mga para bantayin niya yung para see to it na maayos yung election namin. So pagdating ng naku, nandiyan na yung mga tao, nawawala ka sa listahan. So dapat ang suggestion ko diyan, kung sino man na nakapapanood dito, para hindi kayo mawala sa listahan, mayroon pa naman kaming napakahabang taon i-verify niyo yung pangalan niyo or kayo sa website. Sa akin, sa Valenzuela, i-add nyo lang ang Armando Madrazo Mallorca Sa Facebook. Technology talaga. Sir Arman, sa parte naman po ng mga teachers, Yes, before May 10, ano po yung preparations natin? Actually, marami. Nabanggit na ni Sir Arman yung iba, no? Actually, nagkakaroon ng briefing yan, no? As early as April, no? Nagkakaroon na kami ng mga briefing, no? For election. Although, ginagawa namin to every time na may election, but of course, no? Minsan kasi may mga pagbabago, no? Yung COMELEC resolutions, no? Nagbabago yan from time to time, no? At every election, actually, no? Merong COMELEC resolution, no? Na para doon sa BEP, no? O BEI, no? Para diyan yung ating tinatawag na general instructions, no? Ang dami niyan, no? At pwedeng nagbabago-bago yan, at least basta in accordance with the election laws, no, na existing. Lalo na yung automation, di ba? Yun talang So, napakarami, no? Tapos yung pagkuha ng balota, no? Actually yung mga teacher gising yan, no? ng napakahabang oras. Ilang araw ka mo. Talaga nandun sila sa school. Yes, ma'am. Sir Benjo, siguro yung, di ba you are appointed? Tama po ba as BEI? May Yes. appointment po ba yan? Yes, Kami nag-appoint. As early as kailan po lumalabas yung appointment? Kailan nyo nalaman na BEI, mag-serve kayo as BEI? As early as BEP. the DepEd has submitted the list, no? Dapat i-process na kaagad yung appointment, no? Actually, sa totoo lang, no, hindi kami nakakakuha ng appointment, no, hanggang election day. Doon lang namin nakukuha yan, no? Usually, ganun ang nangyayari, no? Kaya nga, meron nga kaming isang tinitignan dyan, no, kung ayaw naming umupo, no, although ayaw naman naming i-boycott, no, yung election, ano? Ayaw naman naming sabihin na nating
isalbahin itong election, technically, pwedeng hindi. Kasi wala pa naman binibigyan ng appointment sa amin, prior to that election, prior to the process of election. Halimbawa, kabilang na yan, tumatanggap na kami ng mga materials, actually, pumipirma na kami na on our name doon sa mga materials na laan sa aming mga presinto. And yet, yung formal appointment, hindi pa namin nakukuha yan. Usually, ganun yung nangyayari. At hindi sa inyo ng treasurer yan kapag walang appointment paper. So, hinahabulan talaga para makuha nyo yung mga supplies and yung mga paraphernalia. Pero sir, ang nangyayari dyan, minsan, umaga na sa amin binibigay ng election day mismo. So, may mga ganun kami. late ba yung pagkuha nyo o pinakikiusapan nyo na lang yung Actually, hindi naman ganoon kahigpit sa maraming mga kasi alam naman yan actually sa totoo ang nangyayari sa field sa ibaba ay because traditionally teacher naman talaga ito at basta ikaw ay teacher wala nang problema ganun yon kasi this is a mandated duty under election laws kami ay kinakailangan yung first priority public kami at least tama mas maganda yung term ni attorney Ona first priority hindi mandated di ba but actually kapag sinuma natin yung election talagang walang ligtas ang public school teachers dito kasi hangga't may public school teachers na nandyan na hindi appointed o hindi nakakuha ng appointment pwede siya at qualified siya, wala siyang magagawa kundi umupo. Sir Benjo, balik lang tayo dun sa nakaraang automated, yung first fully automated elections natin. Ano po yung difference nung preparations nyo sa mga nakaraang manual elections? Well, mas masasabi ko as far as the preparation is concerned, mas magaan itong automated kasi hindi na namin kinakailangan magbuhat ng napakaraming mga materyales, paraphernalia at hindi na namin kinakailangan magbilang ng napakaraming etc. diyan yes pamper physically hindi prior to the election talaga physically intensive. Sabi ko prior to the election day pero after the voting talagang bumigat din kasi ang dami namin if my memory serves me right 27 copies ng election returns yung kinakailangan naming i-accomplish ganun karami samantalang sa manual 7 lang sa barangay elections nga 5 lang mga ganun so medyo nakakapagod rin actually natuklasan nga even ng COMELEC ay pumayag naman and even the president ay na-recognize niya na after the May automated elections nakita nila na hindi yata sulit yung bayad natin sa mga guro kaya actually nagdagdag pa nga sila bagamat barya lang dinagdag nila appreciated pa rin namin kasi at least merong pagtanggap na kulang pala yung bayad natin sa mga guro but of course again I would like to reiterate na hindi naman ito issue ng compensation. Of course. Sir Arman, mabalik ako dun sa tanong ko pareho kay Sir Benjo. Yung pong preparations nyo as an EO, ano po yung difference sa automated at sa manual system of elections? Actually, may diferensya po ba? Sa totoo lang, grabe yung effort na ginawa namin dito sa automated election. Bakit? Kasi parang stressful. Kung sa stress talaga. Hindi pa nga nagagawa yung may mga batikos may dayaan, hintayin nyo muna kaming patapusin nyo muna yung election, hindi yung kaya yung doon kami naman mayroon kami isang pikos, punta kami dun sa mga kung saan maraming tao, turo kami ng turo kung paano So ang daming sa akin sa Facebook, sir, napakaganda ng election ngayon. Ang bilis ng di ba natapos ka, nag-proclaim ka kinabukasan Imagine sa Valenzuela, na lang kami, na-delay lang kami ng 3 dahil hindi nabasa, dinala na lang sa mga madaling araw kami nakapag-proclaim So, ang bilis talaga Ang kawawa nga lang dito yung mga mga lawyer, wala na silang trabaho.